Hindi niya maiwasang matawa sa reaksyon ng asawa. Nagkulay suka na rin kasi ang mukha nito habang nasa ibabaw pa rin ng kanyang pagkalaki ng kamay nito. Maya-maya pa nagulat na lamang siya nang pitikin ito ni Jen. Bakit mo pinitik? Kasi, tirik na tirik. Baka sakaling lumiko or umilag. Lumiko ba? Hindi nga Lalo yata siyang nagalit. Alam mo bang kapag galit ang ahas, nangangain ito? Nahintatakutan ng asawa sa narinig na ikinatawa naman niya. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya ngayon? Anya dito na di mapigilan ang mapangisi. Hindi nalasan ko na yan dati. Saan nito na makabawi? Siya naman ngayon ang napipilan dahil sa tinuran nito. Ilang segundo ang dumaan bago siya muling nagsalita. Pero bata pa siya noon. Wala pang masyadong lakas. Mas naging mabangis siya ngayon. Kaya mo ba? Inalis si Jen ang kamay mula sa pagkakapatong sa naguhumindig na pagkalalaki niya. Bumaba ito ng kama at umupo sa sahig na nakasandal ang likod sa gilid ng kama. Nagtataka nilapitan niya ito kaya hindi nakaligtas sa kanya ang nakakalokong ngiti na nakapaskil sa mga labi nito. Para saan ang ngiting yan? Lumingon ito sa kanya at ngumisi. Inaalala ko lang yung gabing yon. Yung itsura mo habang nakaupo ako sa manibela mo at nagdadrive. Sayang nga lang dahil hindi mo nakita o nasaksihan kung gaano ako kagaling magmaneho. Baliw. Hindi ka ba naniniwala? Maniniwala lang ako kapag nasaksihan ko. You want me to prove it? Bago pa man siya makasagot ay nakasampa na ito muli sa ibabaw ng kama at walang kaabog-abog na binuksan nito ang zipper na short niya at dinakma ang mahiwaga niyang alaga. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita at muling isinara ang zipper niya. Takot ka, no? Tudyo niya dito. Hindi nagbago lang isip ko. Tsaka ko na lang pala papatunayan kapag tapos na red tide ko. Alam mo na, para hindi ako lugi. Matapos yon ay naglakad na ito papunta sa may pinto. Bago tuluyang lumabas ay sumigaw ito sa kanya. Maligo ka! Baka sakaling bumalik sa normal ang laking yan. Walang hiya. Ganting sigaw niya sa asawa. Tawa lang ang itinugon nito kaya naman mabilis siyang tumayo at nagtungo sa banyo para maligo. Habang sinasabon ang katawan ay parang tanga na kinausap niyang sarili. Nalasaan ka ba niya talaga? Anya na bahagya pang niyukong alaga niya. Nang walang makuhang sagot ay pinitik niya yon kaya napahiyaw siya sa sakit. Ouch! Sinabon niya yon na sinabon hanggang sa... Don't worry my boy. Gaganti tayo. At sa pagkakataong yun, tayo ang sasalakay. Anya sa alaga at nakangising tinapos niya ang pagligo. Matapos makapagbihis ay agad na siyang nagtungo sa ibaba kung saan naghihintay ang kanya mag-ina. Ba't ang tagal mo? Siguro naglaro ka pa, no? Pambubus ka ni Jen sa kanya na makalapit siya sa mga ito. Ano po nilaro ni Daddy, Mommy? Inosenteng tanong ni Jen Lee. Sasagot sana si Jonathan, ngunit inunahan siya ng asawa. Your dad played the big snake. Pinandilatan ni Jonathan ang asawa, ngunit binilatan lamang siya nito. Po? Asan po yung snake? Pinukol ng matalim na tingin ni Jonathan ng asawa, tsaka bumaling sa anak. Naku baby, nagbibiro lang si Mommy. Halika na. Uwi ka niya dito at inakay ang kanilang anak sa dining room. Sumunod naman si Jen na natatawa pa rin. Pagkatapos mag-almusal ay nagtungo sila sa farm ng pamilya Garcia. Tuwang-tuwa ang batang si Jen Lee habang pinapanood ang mga trabahante na abala sa pamimitas sa mga gulay. Nang mapadako sila sa taniman ng mga kamatis, walang pagsiglang katuwaan ang nakalarawan sa mukha ng bata. At ang hindi makontento sa kakatingin ay tumulong na rin ito sa pamimitas. Habang namimitas ay inilibot nito ang mga mata sa paligid
at nahagip nito ng paningin ang naggagandahang mga pananim na penchay. Dad, ano bang tawag doon? Gulay din po ba yon? Tanong nito sa ama at itinuro ang nakita. Sinundan ng mag-asawa ang itinuro ng kanilang anak at natawa pa sila pareho dahil doon sila madalas abutan ng gabi kapag araw ng linggo noon. Naaliw kasi silang pagmasdan ang berdeng dahon ng pechay at sa lahat ng mga gulay na naroon, iyon ang kanilang paboritong itanim. Oo anak, tawag sa gulay na yan ay pechay, sagot ni Jen. Pwede po na tayong pumunta doon? Sure. Nakangiting tugon ni Jonathan at kinarga ang anak. Nakasunod lamang si Jen sa kanyang mag-ama. Ang sarap ng kanyang pakiramdam dahil sa nakikitang tanawin. Sana araw-araw ganito sila parati. Walang away, walang samaan ng loob, at sana mawala na ang galit ng asawa sa kanya. Saan po ito inihalo? Patuloy na pagtatanong ng bata nang tuluyan silang makarating sa taniman ng pechay. Maraming pagkain or ulam ang pwedeng paggamitan nito. Pwede siyang ihalo sa ginataang tilapia, tapos samahan mo ng talong. Pwede din itong pagsahog sa nilagang baka. Or, kung gusto mo namang simple lang, pwede mo itong igisa or adobohin at hiwain ng maliliit. Paliwanag ni Jonathan. Wow! Ang sarap nun! Pwede po bang ito ulamin natin mamayang tanghali? Walang problema. I will call your grandma to make it ready. Nakangiting tugon naman ni Chen at mabilis na i-denial ang numero sa bahay. Kinausap ni Chen ang biyen ng babae para ipaalam ang request ng anak. Matapos ang pakikipag-usap ay agad niyang binalingan si Jenny. Okay na baby, kanyang wika dito. Thanks mom and dad. Welcome baby. Panabay na sagot ng mag-asawa. Ilang sandali pa ang lumipas ay niyaya na niyang umuwi ang dalawa. Mataas na ang sikat ng araw at ramdam na niya ang init. Habang naglalakad pa uwi ay nadaanan nila ang mga puno ng niyog na hitik sa bunga. Wow! Ang ganda! Di mapigilang ibulala si Jenny. Gusto mo bang pumita si daddy ng buko, baby? Magiliw na tanong ni Jen sa anak, kaya napalingon si Jonathan dito. Pwede po ba? Baling ng bata sa ama. Hindi ako marunong umakyat, baby. Sagot ni Jonathan. Please! Wika nito na pinahaba pa ang nguso. Pagbigyan mo na, singit ni Jen. Ay, okay. Sagot ni Jonathan sa anak, ngunit bago ito lumapit sa puno ay bumulong ito sa asawa. Alam mong hindi ako marunong umakyat sa puno na to. Subukan mo lang. Pabulong ding sagot nito. Kapag ako nahulog, humanda ka sa akin. At nagsimula na itong umakyat sa puno. Nasa kalagitnaan na siya na biglang umihip ang malakas na hangin. Napakapit siya na mahigpit sa puno at maging ang mga paa niya ay naipulupot niya nang wala sa oras. Dad, ingat ka po! Narinig ka sigaw ng kanyang anak. Naghihintay siya ng ganoong salita mula sa asawa, ngunit iba ang narinig niya. Jonathan! Nakikita mo bang itsura mo? Para kang tuko dyan! Sigaw nito at sinabayan pa yun ng malakas sa pagtawa. Dali-dali niyang babain ng asawa at parusahan, ngunit nagtimpi siya at itinuloy ang pag-akyat hanggang sa makarating siya sa pinakataas at namitas ng buko. 5 buko lang ang pinitas niya at nagmamadaling na siyang bumaba. Tumawag siya ng isang tauhan at humiram ng itak dito para biyakin ang buko. Ang balat na rin ng buko ang ginawa nilang pandakot sa laman ng buko. Nang matapos sila ay tinungo na nila ang daan pa uwi sa bahay nila. Habang naglalakad ay napansin ni Jonathan ang pulang mantsa sa puweta ng asawa. Jen? Bakit? May dugo ka. Ha? Saan? Tarantan tanong nito at sinipat pa ang likuran nito. Di ka ba naglagay ng... Natigilan ito at inisip
kung ano ang tawag nun. Nang ano? Di ka ba naglagay na sanitary pad? Or Or what? wala? Never mind. Bale walang sagot niya dito at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pahiram ng damit mo. Pwede? Tinig ng asawa. Bakit? Kunot noon lumingon siya dito. Itatakip ko lang dito. Sagot nito na ininguso ang likuran. Okay. Anya dito. Habang hinuhubad niya ang damit ay nahagip ng mata niya ang peklat sa bandang balikat niya. Ang tangkang paghubad sa damit ay naudlot. Sa halip ay ibinaba niyang muli ang damit at pinitas ang isang dahon ng papaya na nasa gilid ng daan. Ito, gamitin mo. Pagkawika noon ay inilagay niya yun sa kamay nito tsaka niya isinakay sa kanyang likod ang anak at nagtatakbo palayo sa asawa. Gigil namang hinabol ito ni Chen habang tangan sa isang kamay ang dahon hanggang sa makarating sila sa bahay. Nag-ikutan at habulan sila sa maluwang na bakuran na yon. Habang sa may Teresa ay nakangiting pinagmamasan sila ng mga magulang ni Jonathan. Do you believe na babalik ang dating pagmamahalan at samahan ng dalawang yan? Tanong ng Gina sa kanyang esposo. Ang totoong pag-ibig ay hindi marunong lumimot. Kailangan lamang nilang mailabas ang galit, hinanakit, at sama ng loob para maamin nila sa mga sarili nilang nagbago man ang lahat. Lumipas man ang maraming taon. Still, naroon pa rin sa pinakamalaking bahagi ng kanilang puso ang pagmamahal sa bawat isa. Ay, sana nga. Tanging na isagot ng Gina sa esposo. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag na niya ang mga ito at kanilang pinagsaluhan ang tanghalian na ang ulam ay gulay na pechay. Yummy! Bulalas ang bata na makita at maamoy ang nakahaing ulam. Magana itong kumain, bagay na ikinagulat ng mag-asawang Jonathan at Chen. Ngayon lamang nila ito nakitang marami ang kinain at gulay pa talaga ang ulam. Natapos na ang lahat. Ngunit si Chen Li ay nanatiling nakaupo at sinimot talaga ang lahat ng laman sa plato niya. Ngunit uminom ito ng tubig. Buong akala ng lahat ay tapos sa ito. Ngunit, Lola, mayroon pa po pa? Tanong nito na ikinatawa ng apat. Ang huling araw nila sa Bicol ay ginugol nila sa pagmamasyal. Kasama ang kanyang mga magulang ay nagtungo sila sa Caramoan Islands. Nag-scuba diving sila dahil na rin sa kahilingan ng batang si Chen Li. Matapos yon ay sumakay din sila sa speedboat at nilibot ang buong karagatan. Tinawid din nila ang kabilang isla gamit ang demotor na bangka na labis na ikinatuwa ng bata. Nang tuluyang marating ang isla, ay agad silang bumaba sa sinakyang bangka at nagtatatalon si Chen Li habang nakabukas ang dalawang braso. Woohoo! Ang sarap sa pakiramdam! Di napigilang ibulalas ito na tumuntong pa sa isang may kalakihang bato. Nakigay na rin ang mag-asawang Jonathan at Chen habang nakatanaw sa karagatan ay niyakap ni Jonathan ang mag-ina niya. Jen, What? did you bring your phone? Hindi eh. Bakit? Kukuha sana ako ng larawan. Anak, itong phone ko na lang gamitin mo. Wika ng kanyang ina sabay abot ng mobile dito. Mabilis namang kinuha yun ni Jonathan at kinuhanan ng larawan ang magagandang tanawin. Kinuhanan din niya ng larawan ng kanyang mga magulang at syempre, ang kanyang mag-ina. Anak, halika. Kuhanan ko kayo ng litrato kasama ang mag-ina mo. Tinig ng ama niya. Mabilis naman tumalima si Jonathan at tumabi sa kanyang mag-ina. Nasa gitna siya habang nakapulupot ang isang braso sa maliit na bewang na asawa, habang ang isa naman ay nakaakbay sa anak na si Chen Li. Napangiti ang dalawang matanda habang kinukuhanan ng larawan ang tatlo. Kitang-kita kasi nila ang kasiyahan sa bawat mukha ng mga ito. Tawanan at walang humpay na kwentuhan ang ginawa nila. Si Jonathan at Chen
Bagamat hindi nakakapag-usap ng matino tungkol sa nakaraan, masaya silang bilang mga magulang ng batang si Jenly. They become a friend again. Wala nang ilangan at iwasang nangyayari sa pagitan nila. Bagkus naging palagay na ulit ang loob nila sa isa't isa. Bumalik ang asaran sa pagitan nila na labis ay kinakatuwa ng mga magulang ni Jonathan at hiling ng mga ito na sana manumbalik ang dating pagmamahalan at samahan ng mag-asawa. Hapon na makabalik sila sa cottage. Nagpahinga ang tatlo. Samantalang si Jonathan at Jen mas piniling maglakad-lakad sa kabuuan ng resort. Ilang minuto na silang naglalakad na mapigtas ang suot na tsinelas si Jen. Umupo siya sa isang sulok at dinampot ang nasirang tsinelas. Sumunod dito si Jonathan at umupo sa tabi niya. Oh, ito, para sa'yo. Anya sa asawa, sabay abot dito ng 500. Anong gagawin ko dito? Kunot noong tanong nito. Ibili mo ng tsinelas. Siguro sa ukay-ukay mo lang yan nabili. Kaya ang daling nasira. May bahid pang inis na tugon nito. Hindi galing pa itong Europe. Si Aki pang bumili nito. Weh, Oo kaya, tanungin mo pa siya. whatever. Anya na pinatidig pa ang eyeball. Kunin mo na tong pera. Bumili ka ng bago. Hindi ko kailangan ang pera mo. May sarili akong pera. Kayang-kaya kong bilhin ang kaluluwa mo. Ibig ba sabihin yan? What? E di parang inamin mo na rin na may pagnanasa ka talaga sa akin. Nakangising tanong niya dito. Huwag kang mag-alala. Kapag binili mo ang kaluluwa ko, libre na pati ang katawan ko. Gago. Sagot nito kasabay ang paghampas sa braso niya. Tumawa siya dahil sa narinig. Jen is still the same girl he used to know. Sa klase ng mga binibitiwang salita nito, wala itong pinagbago. They talk about their daughter, but never talk about their past. Dahil nag-enjoy sa company ng bawat isa, hindi nila namalayan na paggabi na pala. Napagtantulang nila ang oras nang tumawag ang ina ni Jonathan. Matapos ang pakikipag-uusap sa ina, ay bumaling siya sa asawa. We need to go back there. Sakay. Wika niya dito at itinuro niya ang kanyang likod. Ano? Sabi ko, sumakay ka na sa likod ko. Kesa maglakad ka na lang, walang sapin sa paa. Kaya mo ba ako? Kaya yan. Matapos yun ay sumampa nga sa likod niya ang asawa. Mutik pa siyang matumba dahil masyado itong mabigat. Ang bigat mo! Reklamo niya habang pabalik sa kanilang cottage. I told you. Ilan ba timbang mo? 59. What? Are you serious? Yes. Yang nipis ang katawan mo na yan? 59 kabigat? Naman. Tss, siguro marami kang bulatin, no? Hoy, hindi Maliing tanggi nito. Sabay hampas sa braso niya. Huwag ka malikot. Pwede? Hindi naman Jen? Ang anak natin. Salamat dahil ipinakilala mo pa rin ako sa kanya bilang ama niya. Salamat kasi hindi mo ipinagkait sa akin na maging ama sa kanya. Wala siyang nakuhang sagot mula dito hanggang sa maramdaman niyang lumapat ang ulo nito sa balikat niya. Napabugas siya ng hangin. Ay nako, antuking ka pa rin pala. Kanyang nausal at binilisan na ang paglalakad. Na makapasok sa cottage ay agad niyang inihiga ang asawa sa kama at kinumutan. Maya-maya pa narinig niya ang inang nagsalita. They still love her? Ma, please. Ayaw kong pag-usapan yan. Hanggang kailan mo ba ikakaila ang nararamdaman mo? Sa halip na sagutin ng ina, ay lumabas siya at naglakad-lakad para makaiwas sa mga tanong nito. Hanggat maaari ay ayaw niya na munang ungkatin ang nakaraan. Malalim na ang gabi na magpasya siyang bumalik sa cottage at natulog. Kinabukasan ay lumuwas sa sila ng Maynila. Balik sila sa regular na gawain. Si Jen,
bilang isang may bahay na nagluluto at nag-aasikaso sa kanilang mag-ama. Namuhay sila na tahimik at masaya. Nanatili ang friendship sa pagitan ni na Jonathan at Jen, ngunit hanggang saan? At kailan nga ba nila kayang iwasan ang nakaraan? Kailangan pa ba nilang muling masaktan at saktan ang bawat isa para maamin ang kanilang tunay na nararamdaman? Sabado ng hapon nang yayain ni Jen ang asawa na mamili ng mga kailangan nila sa supermarket. Nakapila ito sa counter habang siya naman ay naghihintay. Di kalayuan sa pwesto nito na bigla na lang may tumabi dito magandang babae at hinalika sa pisngi ang kanyang asawa. Nagulat siya sa nakita, ngunit mas nagulat siya nang gumanti ng halik si Jonathan at yumakap sa kausap nitong babae. Para siyang sinaksak dahil sa biglang kirot na sumalakay sa kanya ng mga sandaling iyon. Nakita pa niyang ngumiti at tila may itinanong ang asawa niya dito dahil may itinuro ang babae dito. Lumapit siya sa mga ito. Jonathan, tapos ka na ba? Napatingin sa kanya ang babae at ngumiti ito sa kanya. Sino siya, babe? Tanong nito sa asawa niya. Naghihintay siyang ipakilala nito bilang asawa, ngunit ngumiti lang ang asawa niya sabay bulong sa babae. You know her already. Tinatigan ng babae si Jen. Oh my gosh! Ikaw na ba Ang balak nitong pagsasalita ay hindi natuloy dahil agad na sumingit si Jonathan. Paano? Mauna na kami. Nakangiti nitong paalam sa babae. I will call you later. Okay, babe. Tahimik sila habang nasa biyahe hanggang sa makarating sila ng bahay. Nang makapasok ay agad nagtanong si Jen sa asawa. Sino siya at ano siya sa buhay mo? Dumiretso sa kusina ang asawa kaya sinundan niya ito. What are you talking about, Jen? Balik tanong nito. Yung babae sa supermarket. Sino siya? Hindi mo ba siya nakilala? Or natandaan? Magtatanong ba ako kung kilala ko siya? Why are you asking? Big deal ba sa'yo na malaman kung ano siya sa buhay ko? Oo, dahil asawa mo ko. Madiing wika niya. Sumandal sa pinto ng ref si Jonathan at matamang tumitig sa kanya. Kaya napayuko siya. Importante at espesyal siya para sa akin. Sagot nito, dahilan para mapakapit siya sa damit niya. Anong pangalan niya? Kahit naninikip na ang dibdib sa sakit, nagawa niya pa rin itanong yon. I call her Angel. Bali walang sagot ng asawa. Pagkarinig pa lang sa pangalang binanggit nito ay kusang nang nagsilaglagan ang mga luha sa kanyang mga mata. Oo, naalala niya na ang babae. Ito ang dahilan kung bakit siya nasaktan at nabigo sa pag-ibig. Ito ang dahilan sa lahat ng sakit na naranasan niya dahil inagaw nito si Jonathan sa kanya. Bago pa man siya tuluyang mapahagulhol sa harapan ng asawa, ay tumakbo na siya paakyat sa kanyang kwarto. Naguguluhan namang sinundan ito ng tingin ni Jonathan. Kumembot dili si Jen sa asawa. Simula na makita at malaman niya tungkol kay Angel. Sa harapan ng kanilang anak, they laugh and talk. Pero kapag silang dalawa na lang, para silang mga estranghera at estranghero sa isa't isa. Jonathan tried to talk his wife about Angel but she didn't listen to him. Sa tuwing mabubukas siya ng usapin tungkol sa nakita nito, sinusulplada siya nito at sinasabing hindi ito interesado. Pero sa nakikita niyang itsura nito, alam niyang may itinatago ang asawa o mas tama sabihin na may galit ito kay Angel at iyon ay ang ipinagtataka niya. Anong dahilan at bakit ganun na lang ang reaksyon nito na sabihin niyang importante si Angel sa buhay niya? Bagamat asawa dahil sa kalamigan ng asawa ay pinilit pa rin niyang umakto ng normal sa harap ng anak. Pinipilit niyang ibalik yung meron sila bago pa man magpakita si Angel sa kanila. Ngunit hindi niya matibag ang pader sa pagitan nila ng asawa. Katulad na lamang ngayon, papasok siya sa opisina. Jen, can we talk? About what?
Kung tungkol kay Jenly, speak now. No. Tungkol kay... I don't want to talk about her. Just leave and go to your work. But... I said leave! Medyo napataas ang boses ito, kaya bumalik sa loob ng bahay ang kanilang anak na kasalukuyang pasakay na sana sa kotse. Mom? Dad? Are you fighting? No, baby. Mabilis sa sagot niya sa anak, saka humalik sa pisngi ng asawa. We'll talk later. Anya sa asawa, saka inakay ang anak palabas ng bahay. Mapait na napangiti si Jen. Kung sana hindi na nagpakita yung angel na yun, marahil masaya pa rin sila ni Jonathan. Masaya ang pamilya niya. Ngunit sa bigla ang paglitaw nito, lahat ng inaasam niya, gumuho na lang bigla. Kailan ba siya liligaya? Kailan niya muling mararamdaman na mahalaga siya? Kailan niya muling makakamtan ang pag-ibig ng asawa? Wala sa sariling unti-unti siyang napaupo sa sahig. Tahimik na umiiyak. At nang mahimasmasan ay agad inayos ang sarili. Nilibang niya ang sarili sa paglilinis ng bahay. Nanood ng movies at kung ano-ano pang pwedeng mapagdibangan ay ginawa niya. Maging ang pakikipag-usap sa kanilang kapitbahay ay nakagiwian na niya na siya namang laging ikinakainis sa asawa sa hindi niya malaman dahilan. Bakit? Nagseselos ba ito? Pero alam niyang imposibleng mangyari yon dahil bumalik na ang totoo nitong pag-ibig. Dumating pa sa punto na nagsisigawan silang mag-asawa dahil sa kanilang kapitbahay. Simula do sa araw na yon, wala na silang pakialam sa gagawin ng bawat isa. Gawin niya daw lahat ng gusto niya. Wala itong pakialam. Hanggang isang araw, nasa bahay siya ng kanilang kapitbahay at nakikipagkwentuhan. Kasalukuyan silang nasa veranda at nagkakape. Alex is a nice guy. Akala niya noon, lalaki ito. Ngunit na lumaon, ibinunyag nito ang totoong katauhan sa kanya. He's a gay and has a boyfriend. Ayaw niyang maniwala nung una, but later on, napagtanto niyang hindi ito nagsisinungaling dahil nakilala niya na ang sinasabi nitong boyfriend. Kapag kausap niya ito, gumagaan ang pakiramdam niya dahil pakengkoy din ito. Palagi nagkakwento ng mga bagay na nakakatawa, nagsasaya siya, samantalang ang kanya asawa na nasa loob ng kanilang bahay ay hindi mapakali. Kanina pa gustong sugurin ni Jonathan ang dalawa. Naiinis siya na makita may ibang kausap na lalaki ang asawa niya, pero wala naman siyang karapatan na sitahin ito, lalo pa at siya mismo ang may sabing pwede nitong gawin ang gusto nito. Nagsiselos pa siya? No, pero namalay na lamang niya na nasa bakuran na siya ng kapitbahay. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at pinukol ng matalim na tingin ng asawa tsaka binalingan ang lalaki. Stay away from my wife! May diing wika niya at hinilang asawa pa uwi sa kanilang bahay. How dare you for being rude to him? Bulyaw ni Jen sa kanya na makapasok sila sa bahay. So, ako pa ang masama ngayon. Ano bang gusto mong palabasin? We're just talking. Yun na nga eh. Nag-uusap lang kayo. Pero bakit sa kanya pa? Pwede naman makipag-usap ka kina Shanner at Ruby. Bakit? Big deal ba sa'yo yun? Nakalimutan mo na bang ikaw mismo ang nagsabing malaya kong gawin ang nais ko? Hindi mo ko naiintindihan. Sigaw niya rito. May asawa ka na't anak. Pero umaasta ka na parang dalaga at nakikipag... Lumagapak sa pisngi niya ang palad nito. Wala kang karapatang pagsabihin ako ng ganyan. Dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Wika nito sa galalgal na boses. Sa po ang pisngi ay nakipagtitigan siya sa asawa. Paano ko malalaman kung ayaw mo sabihin? Ilang beses kitang tinanong, Jen, pero lagi kang umiiwas. Tapos ngayon isusumpat mong wala akong alam? Napaka-unfair mo naman. Bakit? Kapag sinabi ko ba, may tindihan mo? Magagamot mo ba ang sugat na narito sa puso ko? Humihigping saad nito. Please, tell me. Hindi mo ba talaga alam? Or sadyang nagmamaang-maangan ka lang?
What's your point, Jen? Inilanghak pang niya ang pagitan nila at iniangat ang luhaan nitong muka. Tell me, please. I'm sorry. Matapos yon ay itinulak siya nito at nagkulong ito sa banyo. Ilang minuto rin itong nanatili sa loob at nang lumabas ay tahimik itong umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Dahil sa nangyari ay tuluyan nang nag-iwasan ang dalawa at walang ibang naapektuhan kundi ang kanilang anak. May problema ba kayo sa bahay, Mr. Garcia? Tanong ng teacher ni Jen Lee sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa eskwelahan ng anak dahil ipinatawag sila nito. Ngunit dahil nga sa hindi niya makausap ang asawa, siya lang ang nakapunta. Wala naman po. Bakit po? May problema bang aming anak? Well, matalino ang inyong anak at lagi siyang nangunguna sa klase. Pero nitong mga nakaraang araw, 5 sa subject niya ang ibinagsak niya. Lagi rin siyang tulala at umiiyak sa isang sulok. Bilang teacher niya at tumatay yung pangalawang magulang niya dito sa eskwelahan, nag-aalala kami na baka hindi siya makasama sa mga magtatapos ngayong taon. Kaya kung may magagawa kayo bilang magulang niya, tulungan niyo siya. Mahabang lintanyan to. My wife and I will talk about it. Mrs. Francia, salamat sa concern. Nakangiting tugon niya sa kaharap. Asahan po namin yan. Para po, mauna na ako. Hindi mo ba siya lalapitan? Tanong nito sa kanya habang ang mga mata ay nakatuon sa labas. Sinundan niya ng tingin ang tinitignan nito at nakita niya ang anak na nakaupo sa isang sulok habang abala sa paglalaro ang ibang kaklase nito. Hindi na po. Susunduin ko na lang siya mamaya. Napatango na lamang ang guro sa kanya sinabi. Matapos makapagpaalam ay lumabas na siya ng opisina nito at naglakad patungo sa kinaroroonan ng anak. Nagkubli siya sa isang puno at buhat sa kinatatayuan ay malaya niyang pinagmasdan ito. Bakas sa mukha nito ang kalungkutan at tila may malamig na kamay ang humaplos sa kanya. I love you, anak. Kakausapin ko ang mami mo para maayos ang lahat ng ito. Aalamin ko kung ano ang problema niya. Dahil sa lahat na nangyari, nakikita kong ikaw ang naapektuhan. I don't want you to be hurt or suffered dahil sa hindi pagkakaintindihan namin ng mami mo. Kanyang kausap sa anak kahit batid niyang hindi siya nito naririnig. Ilang minuto pa ang pinalipas niya bago siya lumabas sa eskwelahan. Nang gabing yun ay masinsinang kinausap ni Jonathan ang asawa tungkol sa problema ang kinakaharap ng kanilang anak. Nakita niya kung paano biglang na lang itong bumunghalit ng iyak sa harapan niya. Nilapitan niya ito at takmang papahidin ang mga luha sa mata nito, ngunit iniharang nitong isang kamay sa pagitan niya. Gusto mo bang malaman kung bakit ako umiiyak? Kung bakit ako nasasaktan? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Dahil sa inyo ng babaeng yun. Ano bang pinagsasabi mo? Ipaliwanag mo nga para maintindihan ko. Para ako nagmumukhang tanga sa kakaisip kung anong problema mo. Kung bakit sa tuwing inaakala mo tulog na ang lahat, siya kakaiiyak sa silid mo. At least may ideya ka kung paano at gaano kahirap ang magmukhang tanga. My God, Jen! Ano bang tinutumbok mo? Bakit galit na galit ka kay Angel? Hayon na naman. Naninig na naman niya ang pangalan na yun, kaya lalong lumakas ang pag-iyak niya. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ha? Pabalang na sagot niya. Naihilamos sa laman ni Jonathan ang 2 palad sa mukha. Ganito sila palagi. Kapag tinatanong niya ito, lagi ibinabalik sa kanya ang tanong at yun ang hindi niya maintindihan. Magpahinga ka at patulog ka na. Good night. Kanya na lamang na wika tsaka umakyat na sa kanyang kwarto. Naiwan na umiiyak pa rin si Jen. Paano nga ba niya sasabihin sa asawa na ang babaeng yun ang punot dulo ng lahat? Na ito ang nag-utyok sa kanya para gawin ang isang bagay na hindi dapat? Na ito rin ang dahilan kung bakit tinais niyang magkaanak kay Jonathan noon
na ang mga ito ang dahilan kung bakit mas ginusto niyang lumayo at iwanan ang mga magulang niya at mamuhay sa ibang bansa. Akala niya noon handa na siya sa lahat ng pwedeng mangyari, pero nagkamali siya. Sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Angel, para siyang bumabalik sa panahon ng kabataan nila dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Lumipas man ang maraming taon, parang kahapon lang nangyari ang lahat dahil walang pinagkaiba ang nararamdaman niya ngayon sa nararamdaman niya noon. Ilan sandali pang pinalipas niya bago siya nagtungo sa kanyang kwarto. May kasabihan na, para sa anak, gagawin ang lahat, kaya ipinokus muli ni Jen ang atensyon sa pag-aalaga sa kanilang anak. Si Jonathan ang naghahatid sa umaga at siya naman ang sumusundo sa kanilang anak mula sa eskwelahan. Wala mang salita na namamagitan sa kanila ng asawa. Nakikita naman niya kung paano mahalin at alagaan nito ang kanilang anak. Lihim niyang ipinagpapasalamat yon. Kung sakali mang iwanan niyang anak sa asawa, alam niyang mapapabuti ito at hindi magiging kawawa. Pinilit niyang ayusin ang sarili at iniwasang isipin ang sitwasyon ng puso niya. Mas mahalaga para sa kanya ang kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sabi nga ng karamihan, may mga bagay o sitwasyon na kahit iwasan mo man, kung nakatakda ito mangyari, nangyayari at mangyayari pa rin ito. Isang hapon, habang pauwi mula sa opisina ay naisipan dumaan ni Jonathan sa isang mall. Gusto niyang bumili ng pasalubong para sa mag-ina niya. Kasalukuyan siya nag-iisip ng bibilhin na may tumawag sa pangalan niya. Jonathan! Tinig ng isang babae mula sa likuran niya. Nilingon niya ang pinanggagalingan ng tinig at sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi na makita ito. Angel! Sambit niya sa pangalan nito nang tuluyan itong makalapit sa kanya. Tulad ng nakagawian ay hinalikan niya ito sa pisngi at nagyakapan sila. How are you? Where's Jen? Nagkibit balikat lamang siya sa tanong nito kaya niyaya siya nitong maupo sa isang sulok. May problema ba kayo? Inosente nitong tanong. Napatingin siya dito at matamang tinitikan. Hinampas naman siya nito sa braso. Hey, what's wrong? Kunot noong tanong pa rin nito. May naalala ka bang ginawa sa ate Jen mo bago sila lumipat ni Aki papuntang Europe? Ha? It's weird pero ikaw ang itinuturo niyang dahilan kung bakit daw siya nasasaktan. What? Paano nangyari yun? Busy ako sa pakikipaglaro ng tagu-taguan nun. I don't know. Every time she heard your name, umiiyak siya at nakikita ko ang sakit sa mukha niya. Alam mo ba yung pakiramdam ng wala kang maintindihan at alam sa kung ano yung talagang problema niya? Ang bigat sa loob. Gusto ko siyang yakapin at aluin pero lagi siyang umiiwas at huminto siya sa pagsasalita tsaka huminga ng malalim. Naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin simula na makita ka niya. Babe, do you still love her, right? Sa haba ng mga sinabi niya, ang tanong na yon ang narinig niya. Yumakap siya para itago sa dalaga ang pag-iinit ng mga mata niya dahil sa luhang nagbabantang malaglag. Hindi ko alam kung ano ang tamang isasagot sa tanong mo. Ang alam ko lang sa tuwing nakikita ko siyang ganun, ay dobleng sakit ang nararamdaman ko. Maybe this is the right time para balikan yung nakaraan. Nag-angat siya ng muka at tumingin sa katabi. I can't. I know you can. If you want to know the truth, you need to do that. Bahagya siyang umiling dito. I can't, Angel. Masyadong masakit ang naranasan ko noon at saksi ka mismo sa mga yun. Ayaw ko na maranasan at maulit pang isang pagkabigo. But, paano kung nasa nakaraan ang sagot na kailangan mo? Masakit? Oo. Pero babe, sa pagkakataong ito, hindi lang mga sarili niyong pinapahirapan niyo. Isipin mo ang kapakanan at nararamdaman ng anak niyo. Yumukong muli si Jonathan at itinakip ang dalawang palad sa muka.
Maya-maya pa yumugyog ang balikat nito at narinig ng dalaga ang mahinang paghikbi nito. Lumapit siya dito at niyakap ito para sa ganoong paraan man lang ay maramdamang hindi ito nag-iisa. Naramdaman niyang yumakap din ito sa kanya kaya walang pag-aatubiling hinagod niya ang likod nito kasabay ang pagbulong. It's okay. Iiyak mo lang yan. Hindi naman yan nakakabakla. Kahit naiiyak ay pinilit niya pa rin magpatawa. Sa kabila ng pag-iyak ay hindi maiwasang matawa ni Jonathan dahil sa narinig. Ayan! Anya dito, may kinasimangot na mandalaga sabay hampas sa likod niya. Mula sa di kalayuan ay hilam sa luha ang mga mata ni Chen dahil sa nasaksihan. Kakalabas niya lang sa National Bookstore dahil may binili siya para sa school project ng anak. Ngunit sumalubong sa kanya ang tanawing hindi kanais-nais. Ang makita ang asawa na may kayakap na iba ay tila isang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Nang makitang hinalikan ni Angel ang asawa, ay patakbo siyang lumabas sa mall at hinanap ang kinapaparadahan ng kotse ni Alex. Patuloy pa rin siya sa pag-iyak hanggang sa makapasok sa sasakyan. Hey, what happened? May pagkaalalang tanong nito. Kaya nga ako bumalik para mabuong pamilya namin. Pero bakit ganun? Imbes na maging masaya kami, kabaliktaran ang nangyari. Bakit? Bakit? Punong-puno ng hinanakit na tanong niya habang yakap-yakap ang sarili. Naaawang hinawakan ito ni Alex sa balikat at iniharap sa kanya. Isipin mo na lang na may dahilan ang lahat kung bakit ito nangyayari. Sa anong dahilan? Para masaktan ako ulit? Para durugin ulit ang pagkatao ko? Ang sakit na eh. Ang sakit-sakit. Niyakap siya ni Alex at nandig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kakampi sa katauhan nito, kaya naman umiyak siya ng umiyak, habang ito naman ay marahang hinahagod ang kanyang likod. Shh! Tama na yan. Magiging okay din ang lahat. Ikain na lang natin yun ng ice cream. Bulong nito sa kanya. Bahagya siya lumayo dito at saka pinilit ngumiti. Libre mo? Oo, 'di ba? Ako ang nagyaya kaya sagot ko. Magkahawak kamay na bumalik sila sa loob ng mall. Mula sa isang sasakyan ay isang pares sa mga mata ang matalim na nakatingin sa kanila at kuyom ang mga kamao. Sa pangalawang pagkakataon, sinaktan at dinurog mo na naman ang pagkatao ko, Jen. I swear, you're gonna pay for this. Tiimbagang nawika nito at nagmamadaling nilisan ang lugar. Nagmaneho siya na nagmaneho hanggang sa abutin siya ng dilim sa kalsada. Humantong siya sa isang bar. Medyo tipsy na nga siya na magsimulang tumugtog ang isang banda. Sa pagkakataong yun ay sunod-sunod na paglagok sa alak ang ginawa niya. Oo, marahil nga ay mahal pa niya ang asawa kaya siya nasasaktan ngayon. Siguro nga natabunan lamang ng galit at pagmamahal niya para dito kaya hindi niya maamin ang totoong nararamdaman. Nagpatuloy ang kanta at ramdam na ramdam niya ang bawat nilalaman nito kaya wala sa loob na pinagsalikop niya ang dalawang kamay sa ibabaw ng table. Abangan ang susunod na upload dito lamang sa